Good news para sa mga kapatid nating mamimili. Nako, mabibili na nga po sa mahigit 70 lugar sa bansa ang 20 pesos na bigas ng gobyerno. Aba, panoorin nga natin yan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang launching ng 20 pesos na bigas sa Bacoor, Cavite. Ayon sa Department of Agriculture, pwedeng mamili ng 20 pesos na bigas ang mga senior citizens, solo parents, PWD at mga 4-piece beneficiaries. Sa ngayon, mabibili na sa 94 locations ang murang bigas. Plano itong palawigin hanggang sa pagtatapos ng termino ni PBBM sa 2028. Dahan-dahan yung pag-implement lalo na dun sa mga probinsya kasi tinitingnan yung stocks pero magiging tuloy-tuloy naman yun. Sa gitna ng pagpapalawig ng programa, sinabi ng DA na hindi pwedeng idahilan ng mga trader ang 20 peso rice program para baratin ang mga magsasaka sa presyo ng farm gate price ng palay. Kasi yung 20 pesos na bigas, galing yun sa NFA na binili at 24 pesos. So why would they say na yun yung reason? May subsidy ang gobyerno doon eh. Kung may mga pang-abuso at paglabag, bubusisiin yan. Ang pagbaha naman ng imported rice sa bansa ang itinuturong dahilan ng grupong Sinag kung bakit bumagsak sa 8 hanggang 12 pesos per kilo ang farm gate price ng palay sa Bulacan, Nueva Ecija at Pangasinan. May nakarating pangaraw sa kanila na 7 pesos per kilo ang bentahan nito sa Mindanao. Magagandang quality pa siya na bigas. So, hindi rin natin ma-force ang mga millers to buy at a higher price kasi sila naman ang malulugi. May mga magsasaka raw tuloy na nagdadalawang isip kung magtatanim ngayong anihan. Pinag-aaralan naman ng DA ang pagkakaroon ng floor price sa palay. Pero nakabantay din sila ngayon sa sitwasyon sa giyera na Israel at Iran. Sakali kasing magtuloy-tuloy ang pagganda ng sitwasyon doon na pwedeng magpababa palalo sa presyo ng petroleum products, baka raw kaya nang ibaba sa 43 pesos per kilo ang maximum suggested retail price sa imported na bigas. Baka mamaya kasi bigla magkakagulo ulit bigla eh, 'di ba? At least ngayon nakakita tayo ng rollback at wala na tayong nakikitang palitan ng missile attack between Israel and Iran. Ano lang, we'll get advice from of course our DFA on the situation. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.